Hi everyone! Pag-uusapan natin for today's video, magapa yung mukha ko. It's all about a wisdom tooth or yung removal ng aking wisdom tooth, no? Okay, so hello again. My name is Miss Jess at kung bagong bisita ka sa ating channel, welcome po and welcome back everyone. Gusto ko i-share sa inyo dito yung mga pwede nyong gawin at kailangan yung mga ina-expect natin dapat if we are really ready and prepared na magpatanggal ng wisdom tooth. So sa case ko, magkakaiba tayo ng case ha. So sa case ko, it's my 4th day mamayang gabi kasi gabi ako nagpa-tanggal Friday and today's Monday. So correct me if I'm wrong. But anyway, ngayong araw na to, I am ready to share my experience and gusto kong matulungan kayo in a way kasi baka kailanganin niyo siya pagdaanan sa mga susunod na mga panahon. And gusto ko i-share sa inyo dito yung mga pwede natin gawin in preparation. So, as for my case, paggabi kasi nag-grind ako ng ipin. Hindi ko alam kung bakit. If may nakakaalam ng reason behind it, please comment down below. Hindi ko alam kung bakit ako nag-grind. As in, nagkikis-kis yung ipin ko. And at times, nagigising ako because of that. So, feeling ko, labas na yung buto ko. 3rd molar yon. So, like, pinakadulong ipin, wisdom tooth pala yon. So, 3rd molar. So, yung pinakadulong ipin natin, yung wisdom tooth pala siya. At, pinatanggal ko siya kasi sobrang sakit na, hindi ko na talaga siya kaya. Supposedly, ang schedule ko is this coming Wednesday. So, if Monday ngayon, dapat ang schedule ko will be on Wednesday. But, sobrang atake niya nung Friday at hindi na ako mapakali. Hindi ko na alam ang gagawin ko. At mahirap pag-ipin, promise. Okay. So, kinausap ko yung dentist and sabi niya sa akin, it's normal talaga. Parang naging normal na siya doon sa mga 40s na babae na nanganak na. You know, I don't know kung anong kinalaman nun, calcium whatsoever, but isa ko dun sa affected pagdating sa ipin. Sabing ganun din, parang 50% of our calcium deposit ba sa mga bata. Anyhow, anyway, ayun nga, at nung Friday night, nag-decide na ako na ipatanggal siya. Okay. So, hindi ko in-expect na ganun siya kasakit. Okay. May nakailang bunot na ako na ipin. And, to be really honest, hindi siya kasing sakit ng wisdom tooth. Okay? Masakit siya. Masakit. Actually, it's still a struggle for me to talk. But, at least I can now. Nakalimang tusok ng anesthesia. I don't know kung nagkamali si dentist. Like, pagkatusok ng anesthesia, wala pang 1 minute and he's trying to remove na yung aking wisdom tooth, yung aking ipin. Nag-try niya nang tanggalin. Sabi ko, okay na ba yan, Doc? Sabi ko, kasi nga as per experience ko nung nakaraan, isang dentist ko naman, it takes time before niya tanggalin. So, I think like there's something na baka nagkamali siya of pagtanggal ng ano. Kasi when he tried to pull it, ramdam na ramdam ko yung sakit. As in, masakit siya. Para ako nagle-labor. Napakaramdam. Ang sakit niya talaga. And then, okay, mag-a-add tayo ulit. I think kaka-add niya ng anesthesia. I think that's total of 5 anesthesia. So, okay, numb siya. Okay, but hindi siya yung ina-expect ko. Ang sakit niya talaga, girl. Hindi ko alam kung may infection or what, but I'm praying. Sabi ko nga sa Lord, wag lang talaga siya ma-infect. No? So, ayun, so, I think like yung struggle ni Doc is
30 minutes, siguro kung tatansyahin ko. Buti na lang kamo yung asawa niyang doctor was there to help. Kasi nung na-pull na yata, nakuha na yung pinaka-root. Sabi niya dun sa asawa niyang dentist din, sabi niya he needs help, and the doctor na babae, the dentist na babae, hinelp niya to really remove my ipin. Prior to that, before pala ako, nakalimutan ko i-mention, before pala ako binunutan nito, nagpa-x-ray muna ako yung buong bibig ko, if ano yung position ng wisdom tooth na tatanggalin, if nasa loob ba siya, kasi yung sa case ko, nakalabas na siya, good as ipin, okay? Halimbawa yung ipin, nakalabas na siya, but it's really nasa dulo. Hindi ko in-expect talaga na ganun siya kasakit, okay? Kasi, tulad nga nung na-mention ko, nabubunutan ako ng ipin. So, na-trauma ako this time. As in, trauma talaga ako. It takes a while na mag-sink in sa akin yung mga sinasabi ng iba that's really painful. Sakit talaga pala. Sakit niya. And then, yung wisdom tooth ko na yun is like, ang taas pa niya. Kumbaga talagang magsa-struggle to remove, no? That's one reason kung bakit din pala ang mahal magtanggal ng wisdom tooth. Mahal siya. So, yung x-ray ko and pagtanggal ng aking ipin cost 4,200 sa isang upuan, wala pang isang oras. And then, natanggal na siya, and then the doctor gave me instruction, what to do, ganyan-ganyan. Sana sinulat ni Doc, no? Kasi verbal lang eh. Anyway, I tried my best to really, understand it, and really, ako na yung nag-decide sa sarili ko kung ano yung makakabuti for me. Hindi ka talaga makakagalaw at all after that. As much as I always na ginagawa yung sige, galaw dito, galaw dun pagkabunot. That's my usual eh. Hindi ako natatakot before na anak. But this time, nung talagang nitong pinaka wisdom tooth na ayokong gumalaw. As in, natatakot ako. Nagkaroon ako ng fear kasi nakakabroma siya. Promise. Parang bumalik sa akin yung alaala ko nung nanganak ako. That's how traumatic. Lahat ba kayo ganun? Ako lang ba? Mahina ba loob ko? I don't know. Pero, to be really honest, ang hirap niya. Okay, so, first night, nagsabaw na lang ako. Then, yung gulay, sabaw. And then, the following day, hindi talaga ako halos wala akong ginawa nun. Bawal ka magbuhat ng mabigat, exercise, or any heavy duty na ginagawa natin. It's no. Baka daw siya mag-bleed ng mag-bleed. At kailangan talaga siya na ingatan, no? Kasi, yung infection and all. Ang tagal ko magsalita, no? Kasi naaalala ko lahat eh. Tapos, parang, alam mo yun. And then, yung second day, nakaramdam na ako na para akong lalagnatin. Masakit na yung lalamunan ko. And then, as in, maga na to. As in, pero sinak ko naman yung body temperature ko, it's 36.8. So, I think wala naman. Hindi naman ako nilagnat. Siguro lang yung feeling na gano'n, na mainit-init. Because of the pain ba yun? Hindi ko alam eh. And I can say na wala namang anything na bad na nangyari. So, nakuha naman siya ng buo. Pinakita sa akin ipin ko. At kumbaga sa anak, ang stubborn ng wisdom tooth. Sabi ko, ganun, kailangan ba talaga may wisdom tooth? Kasi, ganun siya ganun siya may effect sa akin, ha? Parang,
Kailangan ba talaga yan? Dapat ba nandyan ka? Diba? So, I was thinking of the other mga wisdom, something dyan kung paano mo siya iingatan ng sobra-sobra. And by the next time, alam mo na yung gagawin mo. And one thing na I think kailangan ng tao kung nagngingit-ngit tayo sa gabi, I don't know the reason why, pero I think like kailangan ko ng mouth guard for that. And I asked yung dentist sa pinuntahan ko, it cost 8,000, pa-customize ka nun. But the other dentist na natanungan ko before, it's 3,000. So, it's a big difference. Okay, so anong recommended sa akin ng dentist? So, itong area na to, dahil since tatlong ipin yung wala, I think lalagyan ng denture. It's acrylic denture. Pulan tayo denture, girls. Okay? Acrylic denture because it's safer. Before ano ba to? Yung nai-stretch na denture. Can you please comment down below? Nakalimutan ito. Sa dami ng anesthesia tinusok sa akin. And then, yeah, yung mga ipin na kailangan pa siyang ma-preserve, like mapastahan. Kailangan siyang pastahan to delay, no? Kasi nagre-recede yung gums. To delay yung much further problem, no? Alam mo, talagang pag-ipin, usapang ipin talaga eh. Bukod sa ang sakit-sakit niya, ang mahal-mahal din niya. So, you know, the ano na, parang, shucks, kailangan mo pag-ipunan yung ipin. Sana all lang talaga matibay ang ipin, di ba? Actually, yun talaga yung, ano ko yung medyo sana all ko sa katawan. Yung sana all matibay ang ipin. Kasi I really love to eat. Alam mo, mahilig akong kumain. Lakas akong kumain. Kaya nung nito nga, feeling ko pumayat ako dahil, hindi ko ma-extend yung pagkain. Kaya parang limited lang. Tapos nakakapagod mag-chew. Second day mo, halos yung buka yung bibig mo. Kailangan talaga yung as in soft diet, mushroom. But if ako kasi nagre-rice ako, then I make sure na sabaw. Tapos i-smash mo talaga. Nakakapagod mo yan kasi nga may sugat. Ito pala, yung sugat sa aking wisdom tooth nung natanggal na yan siya. Tinahiya ng dentist and babalik ako sa Thursday, I think, to be checked. And yeah, as you can see dito, medyo magapa yan compare mo dito. Yan o. Kasi ito supposedly lubog to eh, kasi wala nang ipin dito sa side eh. So I cannot really nga kasi actually ano siya. Okay. There are people na matibay ipin. There are some like me na hindi pinagpala sa bagay na yun. But, all I can say is ngayon, hindi na pwede yung lutong-lutong na pagkain as in yung mga food na sabi mo na kaya mo kainin lahat. It's a no-no. So, ngayon, kailangan ng pumili ng food since you know, for that. But, it's okay. For me, kung may choice lang ako, at kung hindi naman kailangan masaktan, you know, to totally matanggal yung mga wisdom, talagang papatanggal ko siya. Kung hindi naman siya nananakit, and you have the wisdom to patanggal ko siya talaga. Bakit? Storbo siya eh. Okay? Pangalawa, hindi mo talaga siya manilinis kasi nasa sulok talaga siya, as in nandun siya sa pinaka sulok ng ipin, which is really hard to reach. At hindi man nakukuhalat ng toothbrush. So, that's one thing. Kailangan mo mag-visit sa dentist. Sabi sa akin ng dentist, it's important na malinis yung ipin. Like, magpapaklining talaga tayo because kung hindi, bababa, tapos yung buto ko, nakita ko dun sa x-ray, so pangit na. Minsan pala kahit maganda yung itsura sa labas, sa totoong buhay, it's not. Okay, so yung mga ipin natin na ganyan, nakala natin okay na okay. Pag nakita mo yung bone structure mo sa loob, magugulat ka talaga. So, ano bang i-expect on the third day, nag-subside na, wala na akong pakiramdam na nilalagnat. But sabi nilang ganon, it's really normal. Sabi rin ng doctor ko, it's normal on the third day na magayan.
I'm not sure of third day or first to third. So, second day ko siya na feel talaga na magayan siya. And I put cold compress sa side. Napansin ko rin na nagsusubside siya pa konti-konti. Okay? Nagsusubside siya pa konti-konti. And then, thank you Lord. Dun sa wini-wish ko talaga, alam na ng Lord yun. At, all is well. So, kailangan lang siya pa-check on Friday, Thursday because yun tahe. Okay? Tinahi siya. Kailangan din ingatan natin yung mga nabunutan na wag mapasukan ng anything para hindi daw siya ma-infect. So, kaya kailangan yung mga food natin ini-smash talaga. Kung rice man yan, kailangan is durog na durog talaga yan siya. And nag-yogurt ako. Isa pala, I make sure na meron akong good bacteria sa katawan. I always take probiotics, which is good bacteria. Matagal ko nang ginagawa yan. It's my supplement, my daily supplement. And nung nag-check ako, that's of course, baka, may iniingatan kasi tayo, di ba? Sabing ganon, naisip ko lang na mag-double dose ako nung probiotics kasi it's a good bacteria. And plus, nag-yogurt ako, which is of course, also good bacteria. So, anything that's good bacteria, pwede natin ipasok sa katawan natin yan. And, ang isa pang ginagawa ko is, nag-gargle ako from the time na nabunutan ako. Nag-gargle ako ng warm water with salt. Yun ang ginagargle ko every time na may pumapasok na food sa bibig ko. Because I want to make sure that everything's okay. Huwag mo na magpapagod. Okay. Hindi naman kailangan. Huwag mo na magpapagod. Huwag magbubuhat na mabigat. And, ano pa ba? If mga nakalimutan ako at may mga experiences kayo about this, you can share down below sa comment section natin. And, sabing gano'n ng dentist, pwede siyang pagawa ng denture after 2 to 3 months. But, kasi yun talaga yung as in totally nag-heal na yung sugat. Para ka talaga nagpa-surgery. At sa bibig, it's really hard, no? Kasi dyan tayo kakain, papasok yung food, and really think of anything na yung sobrang extra careful ka pala talaga pagdating sa Okay, so I think like papasukat ka after 2 to 3 months, but if you want, I think pwede naman na after a month, di ba? Like, yeah, after a month, pasukat ka kasi healed naman na yan siya. Yung iba nga after 2 weeks. But of course, kung maluwag after ilang months, luluwag yan siya. Just like this one. Okay? Pag lumuwag yan siyang ganon, ang mangyayari dyan is, like, i-reline siya. Okay? So, yung ilang piraso ko here sa baba, ilang piraso lang yan, not everything. Okay? Yung ilang pieces ko dyan sa baba, hindi pa yung nare-reline. Okay naman na ako sa kanya, kahit minsan maluwag. Because, like, para maipasok ko siya ng maayos. Hindi ko kailangan siyang sikipan ng bonggang-bongga. So, ayun, napapagod na ako magsalita. Ako magsalita. At iwasan natin na sipunin. As much as possible, healthy tayo kapag nagpabunot ng wisdom tooth. Kasi pag sinipon-sipon na yung binahin-bahin, hindi naman ako bahinin. Pero nung time na yun, parang dahil naisip ko yun, parang bigla akong binabahin, ganyan. Mahirap kasi nga yung tahe. At yung force ng pagbahin at pag-ubo. Kailangan talaga na well-prepared tayo pag gagawin natin itong wisdom tooth. Bunot, kasi hindi siya talaga biro, everybody. So, just sharing to you, everyone. And if may mga gusto kang i-share dyan sa comment section, pwede naman dyan sa comment section. Experiences nyo that we could help other people as well. Ayun na lang muna for today. Sakit siya talaga.
Imagine mo, 20 minutes na ako nagsasalita and I think i-rest mo na ako. Okay, so that's it for today's video. Pasensya na po sa video na to, but I want to share this to you para at least kayo, alam niyo yung gagawin niyo din. In time, dumating yung time na kailangan niyo na magpatanggal ng wisdom tooth. So, if may mga gusto kayong gawa ng video regarding this wisdom tooth, kindly comment dyan sa ating comment section. And please do like, share, and subscribe sa ating channel. This is good for everybody. Okay? Yun lang muna. Have a blessed day, everyone. Stay safe po. Bye. God bless.